Itinigil na ang negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine at umatras na ang Estados Unidos bilang tagapamagitan. Inakusahan ni Donald Trump si Pangulong Zelensky ng Ukraine sa pagkabigo ng negosasyon habang sinusubukan nitong makipag-ugnayan sa White House. Ayon sa Financial Times, humihina ang kampanya ng Amerika para sa kapayapaan sa digmaan ng Russia at Ukraine dahil nawawala ang interes ni Donald Trump sa negosasyon at ang kanyang laban sa Iran ay nagpapabawas ng presyon sa Russia. Sabi ng 4 na EU diplomat na kasama sa negosasyon sa Ukraine na baling ang atensyon ng Washington mula sa kasunduang pangkapayapaan dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Kasabay nito, nakikinabang ang Russia dahil sa mataas na presyo ng langis, pansamantalang tigil ng sanksyon ng Amerika at mabilis na pagkaubos ng mga bala ng Amerika na kailangan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Inalis ni Trump ang mga sanksyon sa langis ng Russia at nagpapahiwatig na baka hindi na niya ito ibalik kahit matapos ang digmaan sa gitnang silangan. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ng magkasama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa description. Ngayon, kamakailan, matinding tinanggihan ni Donald Trump ang tulong mula Ukraine sa pagharang ng Iranian drone sa gitnang silangan at anya, huling taong kailangan natin ng tulong ay si Zelensky. Agad binatikos ni Trump si Zelensky, sinabing siya ang sumira sa negosasyon para sa kapayapaan. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sanang natapos ang digmaan ng Russia at Ukraine dahil ayon kay Trump, matagal nang handa si Vladimir Putin na tapusin ito. Sumagot naman si Zelensky at sinabi niyang sinasadya ng mga Ruso na patagalin ang usapan at sirain ang anumang kasunduan. Halimbawa, ayon kay Zelensky, ang pagbabalik ng assistant ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Medinsky sa proseso ng pagtatapos ng digmaan ay nagpapakita ng tunay na pagtingin ng mga Ruso sa negosasyon. Paalala lang, si Medinsky ay walang halaga at hindi malinaw kung sino siya, kadalasan ay puro historical na kwento lang ang sinasabi niya sa negosasyon. Nagkwento siya tungkol sa Kievskaya Rus at kina Rurik. Ganitong-ganito rin si Putin, kaya makikitang nilalait ng Kremlin ang mga Amerikano. Sabi nga ni Zelensky, ang pagbabalik ni Medinsky ay nagpapakita lang ng ugali nila. Hakbang lang ito. Hindi ibig sabihin laging nandoon si Medinsky. Ipinakita lang nila ang saloobin nila matapos ang ilang pangyayari. Kalma lang kami dito. Mas para ito sa panig ng Amerika para ipakita kung sino at ano talaga ang nagpapabagal. Sinabi rin ni Zelensky na kailangan niyang makipagkita kay Donald Trump dahil sa mga isyung hindi umaandar. Tulad ng binanggit ni Zelensky, tinatalakay ng mga grupo sa negosasyon ng Ukraine at Estados Unidos ang malawak na hanay ng mga isyu, partikular na ang tungkol sa pressure ng mga parusa. Sinabi niyang hindi niya tinalakay ang parusa sa Russian Federation o ang pagpapaluwag nito kay Trump. Narito ang pahayag ni Zelensky. Sa tingin ko, marami tayong issue gaya ng negosasyon, drone at gitnang silangan. Sa palagay ko, dapat na tayo magkita kay Pangulong Trump dahil may ilang isyung hindi pa rin naayos kahit nagtatrabaho ang mga team. Kailangan pang magtrabaho ng mas mabuti ang ating mga team. Susunod ay ang pahayag ni Zelensky. Paalala, dati nang sinabi ni Trump na pansamantalang, binibigyang diin ko, pansamantalang niluluwagan ng Estados Unidos ang ilang parusa laban sa Russia. Susunod ay ang pahayag ni Zelensky. Tumataas ang presyo ng mga enerhiya dahil sa sigalot na may kinalaman sa Iran. At ngayong araw, sinabi ni Trump na pansamantalang luluwagan ang ilang parusa sa langis ng Russia dahil sa biglang pagtaas ng global na presyo. Ayon sa kanya, at ito ang kanyang sinabi para sa buong mundo. At idinagdag niya, at ito ang kanyang sinabi. Ang mga parusang ipinataw matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022 ay ibabalik kapag natapos na ang krisis. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ang krisis, hindi rin ipatutupad ang mga parusa sa loob ng kalahating taon. Bagaman dati, paalala ko lang, sinabi ni Ministro ng Pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent, Ministro ng Enerhiya ng Estados Unidos na si Chris Wright at maging sa kagawaran ng Estado na ang mga parusa ay aalisin lamang sa loob ng isang buwan. Huwag ninyong isipin. Ayon kay Bessent, huwag isipin, hindi ito magtatagal, aalisin lang ng isang buwan at hindi kikita ng malaki si Putin dito. Sabi ni Trump, pwede lang ibalik ang parusa kapag tapos na ang krisis. Sa huli, pinansyal na,
Susunod, pahayag ni Zelensky, humihina ang kampanya ng Estados Unidos para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine dahil nababawasan ang interes ni Pangulong Donald Trump sa negosasyon at ang kanyang digmaan sa Iran ay nagpapaluwag ng presyon sa Russia. Sabi ng mga opisyal ng Europa, ang negosasyon ng Ukraine at Russia na may Estados Unidos bilang tagapamagitan ay nalagay sa panganib. И здесь напомню, что последний Susunod ay ang pahayag ni Zelensky. Noong ika-17 hanggang ika-18 ng Pebrero, ang susunod na round na dapat sanang maganap noong ika-5 ng Marso sa Abu Dhabi ay naantala dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Narito ang pahayag ng isang diplomat ng EU. Ang gitnang silangan ay seryosong inilipat ang pansin ng politika mula sa Ukraine. Para sa amin at sa Ukraine, ito ay isang sakuna. Ayon sa mga diplomat, naantala ang padala ng armas ng Amerika sa EU, lalo na ang pangdepensang gamit sa impapawid, dahil mas pinaprioridad ng Washington ang mga kliyente sa gitnang silangan na may malaking epekto sa Ukraine. Ang digmaan ni Trump laban sa Iran ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya na nagbigay ng di inaasahang benepisyo sa Russia at tumulong sa Kremlin na kumita ng dagdag na $100 at $50 milyong bawat araw. Narito ang CP tungkol sa Russian Federation at pag-pressure sa India na dati nang pinayuhang wag bumili ng langis mula sa Russia. Mahalagang tandaan na si Vladimir Putin, diktador ng Russia, ay umiiwas pa rin sa pagpuna kay Trump kaugnay ng digmaan sa Iran, marahil para pigilan ang buong suporta ng US sa Ukraine. Nag-usap sa teleponyo sina Trump at Putin noong Lunes, ika-9 ng Marso, kung saan iminungkahi ng Kremlin kung paano makakatulong ang Russia sa pagtigil ng sigalot sa gitnang silangan. Gayunpaman, sa negosasyon kasama ang Ukraine, ang Kremlin, narito ang CP at sa kasamaang palad, ang mga negosasyon ay talagang nawawalan ng kanilang sigla. Nagalimlangan ng EU leaders na magtatagumpay ang peace talks kung walang dagdag na pressure sa Moscow. Tingin nila paraan ito para manatili ang partisipasyon ng Estados Unidos. Sinusubukan ng mga lider ng Europa na panatilihin ang Ukraine sa sentro ng atensyon mula nang magsimula ang digmaan ng Amerika at Israel. Narito ang isang CP. Nakipagkita ang Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron kay Zelensky sa Paris noong Biyernes, ika-13 ng Marso. Bumisita si Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz sa White House 3 araw matapos magsimula ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. Paalala, dinala ni Merz dati ang mapa ng Ukraine para bigyang katwiran ang mas mahigpit na pressure sa Moscow. Gayunpaman, ayon sa Financial Times, hindi naging interesado si Trump sa detalyadong pag-uusap at naniniwala pa rin siya hanggang ngayon na malakas ang Russia at mahina ang Ukraine. Susunod ay ang CP mula kay Zelensky. Putin. Sigurado si Trump na kailangan lang pilitin ang Ukraine na sumuko at matatapos na ang digmaan. Sasagutin ko na ang buong kopo na ni Trump. Susunod ay ang CP mula kay Zelensky at ngayon CP mula sa Financial Times. Американские чиновники были заинтересованы в том, чтобы поспособствовать прекращению войны, но в основном относились безразлично к условиям, на которых эта война может завершиться. Но также я бы сказал, что не видно никакого смысла проводить переговоры в ближайшее время, потому что там не о чем говорить. Вот давайте быть объективными, не о чем. Susunod ay ang CP ng negotiating team ni Kirilo Budanov, pinuno ng opisina ng presidente, ay nagpasya na kumuha pa na hanggang 2 linggo pagkatapos nito ay magpapasya silang ipahayag ang matagalang digmaan. Susunod ay ang CP mula kay Zelensky. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito o maaari kayong mag-scan ng QR code. Ito ang pinakamaginhawang paraan. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Narito ang CP ni Zelensky. Paalam sa lahat.